DZXL! Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakhang, Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Unahin natin sa Maynila, magdamag na natili sa tapat ng Manila Police District Headquarters ang ilang women's right advocates bilang suporta sa dalawang miyembro ng Gabriela na inaresto sa protesta sa Malacanang kahapon. Kabilang sa managbantay ang grupong Women's and Children's Rights Defenders. Inukundina ng grupo ang tila binagalang proseso po ng pag-inquest para manatili sa impilan na Yul Bunganay at sa si Abby Extremadura. Nagbanta ang grupo na hindi aalis sa lugar hanggat inakalayang kanilang kasamahan. Nakakulong sina Bunganay at Extremadura sa MPD General Assignment Section at naharap po sa kaso ng illegal assembly, obstruction of peace, physical assault at sa resisting arrest. Quezon City naman, umabot sa 28 katao ang pinagdadampot ng mga tauhan ng QCPD Station 7 sa isinagawa nilang anti-criminality campaign sa nasabing lungsod. Karamihan sa mga nahuli ay mga umiinom ng alak sa mga lansangan ng Barangay E. Rodriguez, Barangay San Martin de Forest at sa Cubao. Apat naman sa mga ito ang nahulihan ng mga drug paraphernalias habang ang ilan ay nahuli sa aktong pagsusugal sa lansangan. Isang lalaki rin ang nakuhanan ng baril na sumpak. Ayon kay Police Superintendent Nery Ilagan, QCPD Deputy Director General for Operation, 7 motorsiklo at 4 na tricycle ang kadalahong nakumpiska dahil sa walang mga rehistro. Alamin anya nila kung ang mga nasabing motor at tricycle ba ay ginamit o nagamit sa krimen. Mantalay sabay-sabay na ginalugad naman ng QCPD ang 12 istasyon sa buong lungsod yan. Layon ho ng Oplan Galugad na isilbihang mahigit 100 arrest warrant laban sa mga wanted na nagtatago sa Quezon City. Naglalagablab na mga balita. Mga kandidato ng LP hindi maapektuhan ang Sabah stand-off. Kasama natin sa balita may report si Conde Batak. Conde, iradyo mo. Hindi umano apektado ng kaguluhan sa Sabah mga kandidato ng Liberal Party. Ito ang pahayag ng mga kalyado ng Pangulo sa Kamara matapos na igiit ang ilang taga-oposisyon na malaking kabawasan sa boto ng LP ang hindi pagiging maagap ng gobyerno para solusyonan ang Sabah standoff. Ayon sa liderato ng Kamara, walang epekto ito sa mga kandidato ng partido. Para kay Deputy Speaker Erin Tanyada, ginawa naman ng Pangulong Aquino ang lahat ng paraan na posibleng ikaresolba ng nasabing issue. Isa na niya dito ay ang pagpapadala ng mga tauhan ng pamahalaan sa Sabah upang makipag-usap para sa mapayapang solusyon sa nangyayaring tensyon sa lugar. Dagdag ito ibang usapin naman anya ang suliranin ngayon sa Sabah at malayo magkaroon ng kaugnayan nito sa 2013 midterm election. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Command Conference kaugnay sa Sabah standoff, pinangunahan ni PNP Chief. May report si Silvestre Labay. Silvestre, iradyo mo. Personal na pumunta si PNP Chief Director General Alan Purisima sa Tawi-Tawi kung saan ay pinangunahan nito ang Command Conference kung saan direkta nitong ibinigay ang kanyang direktiba sa mga station commanders doon. Sa ginanap na press conference dito sa Quezon City, sinabi niya PNP spokesman Chief Superintendent Generoso Servo Jr., ito ay upang maiwasan ang posibleng spillover sa lugar dahil patuloy ang spillover sa lugar dahil umano sa stand-off at attention sa Sabah, Malaysia. Gayunpaman, wala naman anyang silang natatanggap na intelligence report kaugnay pa rin sa pagkilos ng ilang grupo sa Tawi-Tawi at kabuuan ng Mindanao, partikular na sa sympathizer ng pamilya Kiram na may planong hindi maganda o labag sa batas dahil sa mga kaganapan sa Sabah. Sinabi pa ni Servo na isinabay na rin ng PNP Chief sa kanyang biyahe ang pagsasagawa ng inspeksyon sa lugar bilang bahagi na rin ng paghahanda ng PNP para sa nalalapit na halalan. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako, si Silvestre Labay. Mga kaanak po ng mga dinukot na sundalo sa Syria patuloy na kinokontak ng Armed Forces. Sama natin sa balita may report si Rhea Mamogay. Rhea, iradyo mo.
Kinausap na ng pamunuan ng Philippine Army ang ilan sa mga mahal sa buhay ng 21 mga sundalong bihag ng Syrian rebels sa Golan Heights. Ayon kay Lieutenant Colonel Randolph Kabangbang, tagapagsalita ng Philippine Army, na tuloy ang paghahanap nila ngayon sa iba pang mga kaanak ng mga sundalo. Karamihan kasi sa mga ito ay malalayo ang mga lugar na tirahan. Sa mga nauna na nakausap, tiniyak naman ng Philippine Army na nasa maayos na kalagayan ng mga ito at walang dapat na ipag-alala ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayon pa kay Kabangbang, wala pa namang pangangailangan sa ngayon na ipatawag nila rito sa Maynila ang mga kaanak ng mga biktima sapagkat malakas umano ang kumpiyansa nilang matatapos ang krisis sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Kabangbang na ayaw muna nilang ipalabas sa media ang mga pangalan ng mga sundalong bihag bilang respeto na rin umano sa privacy ng mga kaanak. Kasama mo sa Campo Aguinaldo para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Dalawa ho sugatan sa salpukan ng mga militante at MPD sa kilos protesta sa Maynila. May report si Angel Ronquillo. Angel, i-Rajmo. Kasabay nga ng paggunita ng International Women's Day, kaliwat ka ng protesta ay sinasagawa ngayon sa lungsod ng Maynila. Nagtangka ang grupong Gabriel at ilang iba pang militanteng grupo na lumusot sa US Embassy pero nabigwama ito kung kaya't sila ay nagsagawa na lamang ngayon ng aktibidad sa panulukan ng Calao at Mabini Street. Kaugnay ito dalawang napaulat ng sugatan sa kilos protesta, isa nga sa panig ng MPD at isa din sa hanay ng mga militante dahil sa naganap na tulakan at pukpukan kanina. Pagtapos na nito ay tutulak ang mga ito sa MPD headquarters upang bantayan ang kanilang dalawang kasamahan na inaresto kahapon sa Mendiora Rally. Mamaya naman alas 5 ng hapon ay sabay-sabay na magmamarsya ang mga militanteng grupo patungo naman sa Mendiola Bridge upang doon ipagpatuloy ang kanilang programa kaugnay pa rin sa pagunita ng International Women's Day. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo. Tatak, RMN. Sa 558, Thank you, Angel. DZXL Bulat Palaro. Malaki po mga kasama pagbabago ng Philippine Football Team Ascals habang papalapit na ang AFC Challenge Cup Qualifiers. Ito ay matapos na kuhanin ng Philippine Football Federation ang serbisyo ni Pascal Zuber-Beler. Yan ang mga apelidong Pilipino. Ang dating goalkeeper ng Swiss National Football Team at Fulham Football Club. Partikular po na tinitingnan ng 42 years old the Swiss player and goalkeeper ng Ascals na si Edward Sacapanyo. Ayon kay Zuber-Beler, masya siyang ititrain ng national team sabay bida sa improvement po ng kakayahan ng Cebuano goalie. Ang Ascals ay nasa Group E kung saan makakalaban nila ang Cambodia, Brunei at Turkmenistan. Magsisimula po ang kampanya ng Pilipinas sa March 22 kung saan makakarap nila ang Brunei. At pagkatapos ng 2 araw, masusubukan naman nila ang kalidad ng Cambodia. DZXL Showbiz Balita. Hello! Hi! Hi, Rod! Hello, everybody and everyone! I am here. It's me, Lollipop. Well, you're 1.5. My goodness! Nagugulat ka rin, Loli. Mukhang wala pa si Kwana. Si PB? Nagtampo na yata si PB. Ayaw na ata. Di ba na. parang andyan? Wala ba siya? Kasi nga, palpak ang MRT. Oo. May sakit. Kaya nagkasakit? nakaupo lang. Hindi gumagalaw? Nako. Hindi na gumagalaw. Hoy, tingnan nyo mabuti. Okay. Okay. May sakit. Sige na. What's up ha? Pagaling. Ito naman, may sakit din pero tapos na yung sakit-sakit. Kasi break na sila matapos siyang saktan. Bukod daw sa verbal abuse, nakaranas rin daw ng pambubugbog. Ay, sakit nun. Pambubugbog. Itong si Binibining Binubugbog Pilipinas. Ba? Sino yan? Kaya nga Bibi binubugbog. So, binubugbog Pilipinas International. Krista Kleiner. Siya yung dating girlfriend ni JR. Yung kumakantang kalbo. Di ba?
Tama. Skinny-head. Binubugbog pala siya nito. That's bad. Ayaw namin ng ganyan. Ayaw ng Gabriela ng ganyan. Ireklamo mo yan, ha? Binibining Pilipinas, Krista Kleiner sa Gabriela. Dahil ngayon pa naman mainit ang kanilang dugo. International Women's Day pa naman. Total international binubugbog Pilipinas ka, di ba? Binibining binubugbog Pilipinas. Hindi bagay yun sa'yo. Ireklamo mo yan, ha? Thank you. Okay. Balik tayo. Sabi ni Krista, yan ang tunay daw na dahilan kung bakit naghiwalay sila. Kanyang hiniwalayan dahil hindi na niya matiis yung sobrang pananakit. May sakit rin siya naramdaman sa tunay na RMN Prince. RMN? Anong RMN Prince? Hindi. Iba yun. Ang RMN Prince sinap. Ikaw talaga, ha, Mitch? Ha? Pinapahamak mo. Tinan mo dito, nakasulat RMN Prince. Oh! Ano ba? Tinan mo, basahin mo kung hindi tama yan o mali ako. Oo nga, RMN Prince. Wala naman kaming nabubugbog rito na prinsipe, Maliwanag yung ebidensya. RNB, ha? RMN. Loli, pinahama ka ni Mitch ngayong araw na ito. Di bali, at least RMN. Hello, Joe. 3 buwan na lang, lalabas na yan. Prince ba yan o prinsesa? Ha? Baka yan ang maging RMN Prince? Pwede. Ngunit no comment daw muna dyan sa issue na yan si JR. RNB. RNB. Tama nga. Ayaw ni JR muna mag-comment dahil ayaw niyang mabugbog naman siya ng intriga at ng kung ano-anong mga sampal dito, sampal doon. Baka hindi ka na makakanta niyan. Ayaw ko na mga ganon. Sinasaktan kaming mga babae. We have a right to be free, to live in peace and harmony. Ceasefire. You know? Unilateral ceasefire. Sabi ko na nga ba? Di ba? Tama, unilateral. So, last year, nag-break sila. Last year pa pala Pero tumangging sabihin ang tunay na dahilan. Ngayon, talaga namang inilabas na ni Krista na wala silang relasyon ni Manny Pacquiao. Wala. Dati. Iba yun. Ha? Iba yun nato. Krista rin yun, di ba? Krista, oo. Pero wala sila. Nahalo rito. Pati I'm sorry, tao lang. May isa pang Naghahalo-halo. Krista, Ha? Sino pa? Yung hiwalay na rin. Krista? Cesar at Sunshine. Krista ba yun? Dahil kay Krista rin. Okay. Sige, thank you, Chris. So, I am ending, yun. Krista Kleiner. Yun. Okay. Sige, thank you. Si Manny Pacquiao, Jinky, muntik din sa Krista. Maraming nabibiktima dyan. Krista. May model dito kanina. Anong pangalan nun? Krista rin ba? Yung dumaan dito? Oo. Hindi. Okay. Buti na lang, ha? Baka may maghiwalay dito. Lalo na ikaw, Richard Ramirez. Yung mata mo. Romol. Oy! Bisita daw ni. Oy, naku, baka may nakikinig. Huwag na lang. Diba? Baka may mabubugbog mamaya. Hanggang Monday. Bye! So, I love you. Kasi you love me. I am Lolly. Yeah. Thank you, Loli. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Ala si PB. Wala rin si PB? Wala rin sa akin yung panghimagas. Wala rin sa akin. Wala rin sa'yo. Wala rin sa akin. Ano ba yan? Paano? Di papanawagan na lang natin to. Wala sa amin Wala. Tiningnin ko na lahat, wala Inisa-isa ko na ito. Tinan mo. Pagkatapos ng showbiz, ito, wala. Sige nga. Tinan mo, showbiz. Ano pa na dyan? Ano ba, Mitch, yan, news, yan, 12 noon. Metro, wala Wala talaga. Paano yan? Bye-bye. Total, overtime na rin tayo diba? Solo si Mitch ngayon Wala naman kami binanggit. So, panghimagas namin. Wala rin. Kayo po Wala muna. Kain lang ng cake muna. May cake ba? Panghimagas namin cake. Ikaw naman, Mitch, hindi ka na mabiro. Meron. Dali lang. Total, OFW lang naman yan awardee lang naman yan Siyempre. Susunod, di ba?
Nakuha niyo na ba award nyo? Ah, Ano bang award yun? may award? Oh, may award daw eh. Hindi, false alarm daw. Apple alarm. Ah, Lalo nang hanggang mamaya na lang tayo. practice. Sige. Sige. Parang akala ko, unang radyo, unang balita pa eh. Hindi ko na babasahin to. Sige lang, sige. Ano ba yan? Meron pala. Meron. Pinagod pa si Mitch talaga. Ang bilis tumakbo, ha? Ang bilis. Dali lang. Meron pala. May panghimagas? Oh, meron pala. Iba kasi yung kwan eh. Sige nga, sige. Sa internet ho ngayon, Oh. patok yung video ng isang weather forecaster na bigla na lamang Yun. Sumigaw pa naman. Bakit? May ipis ba? Hindi. Nagbibigay noon ng ulat. Seryoso yung newscaster, babae. Okay. Kate Kinsella. Dun sa BBC. Ano man BBC? Bugbog Gabi. BBC. British Broadcasting Ayun. Council Company. Corporation. Yeah, corporation. Yan. Bigla itong sumigaw at napatalon. Paano ba naman? Meron palang dumaan na daga daga. sa kanyang paa. Okay. Dahilan para ho sa siya ay magulat at sumigaw ng oh my God! Agad kinumusta naman siya, no? Hey, are you okay? Are you okay? What's it? Fine? Yeah, British eh. Alright. Paano sumigaw yung mga Britos? Oh, Mike! Sus! Ayan. Dito rin ho sa amin, madalas naman ganyan eh. Diba? May mga nagkakamali. Ganun talaga. Ganyan Nagaba naman. Just be yourself. Muntik na mapasigaw kagabi. Sino? Ikaw? Si kasama Lay. Habang nagpapaalam kasi may ipis. I-qualify natin kasi delikado sabihin natin sumisigaw sila paggabi. Iba yun. Nakakasal lang yan eh. Baka na sobrang pagtutok nun. May ipis. Gumapang sa paa. Dito sa loob. Sa booth. Ayan. Sige. Thank you. Paano mga kasama? Ituloy nyo lang po yung pananghalian. Dire-diretsong mga naglalagablab na balitang tatak RMN. Inyo pong napakinggan today sa DZXL 558. Ngayon hong tanghali ng Biyernes, March 8, 2013. 2013, ha? Ayaw pa nun. Buhay pa tayo kasama nyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay. Apo si Buddy Oberas. Tawa ng tawa daw si Aling Maria. Ayan. Maria, pangalan ito. Aling Maria. Maria. Tuloy nyo lang yan. Putol eh. Aling baby, gandang tanghali. Thank you, mga bantay. From the city of Sambol, Sierras Primo Hermano, Weng de la Peña. Happy weekend everyone. Kami po ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!